So here we go mga idol. This is JM from JM Hoopcast channel. Ngayon mga idol, pag-usapan natin kung ano ba ang mga naging reason bakit natalo ang Ginebra. Okay? So umpisahan na natin mga idol. So kagabi mga idol sa Game 7 mga idol ng PBA Commissioner's Cup na kung saan nakita natin ang isang makasaysayang Game 7 PBA Finals na nangyari kagabi. Dahil dyan natalo ang Ginebra sa San Miguel sa Token Text Tropang Giga sa score na 87-83 sa overtime. Okay? So mga idol, ito yung mga naging reason kung bakit natalo ang Ginebra. Number 1 is fatigue of key players, mga idol, which is number 1 dito is si Justin Brownlee. Dahil mga idol, kung titingnan nyo, si Justin Brownlee ay naglaro ng halos buong laro na maaaring nakaapekto sa kanyang paglalaro sa overtime na ang matagal na minuto sa court ay maaaring magdulot ng pagod na nakakaapekto sa kanilang offensive execution sa crucial na bahagi ng laro, which is nakita natin yan mga idol. Okay, so number 2, ito yung isa sa naging problema ng Ginebra. Okay, the lack of bench contribution. Okay, so number 2 dito mga idol is yung habang ang mga starters ng Ginebra ay nagbigay ng solidong performance gaya ni Japet Aguilar, Scottie Thompson, Stephen Holt, ang kanilang bench ay hindi gaanong nakapag-ambag ng puntos maliban kay RJ Abarrientos na nakakuha ng 8 points, and his presence in terms of defense na nakita natin pagdating ng 3rd and 4th quarter mga idol na kung saan sila Aham Nisi at Malonzo nakapag-combine lang ng 5 points. Then ang kakulangan ng suporta mula sa bench ay naglagay ng mas malaking pressure sa mga starters na nag-perform ng husto mga idol. So dito naman tayo mga idol sa number 3, which is the Token Text effective interior defense. Dito mga idol, parang hindi natin nakita na nag-adjust si Coach Tim Cone pagdating ng crucial minutes. Okay? So dito mga idol is pinahirapan ng Token Text ang Ginebra mga idol sa loob ng paint na nagresulta sa mas mababang shooting percentage sa loob dahil yung isang presence ng Poy Eram at iba pang big men ng Token Text ay naging hadlang sa inside scoring ng Ginebra. Okay? So number 4 mga idol is yung TNT's effective defense on Justin Brownlee. Okay? So dito mga idol is given naman na itong si Justin Brownlee ay talagang maaasahan natin in terms of offense. Si Justin Brownlee mga idol is nagtala ng 28 points, 11 rebounds. So naging mahigpit ang depensa ng Token Text sa kanya, lalo na sa overtime mga idol. Dahil dito nahirapan ang Ginebra na pinamumunuan ni Coach Tim Cone at ng kanyang mga player na makahanap ng iba pang mapagkukuhanan ng offense sa critical or crucial game ng laro. So number 5 mga idol is yung turnovers in crucial moments. Okay, dito sa number 5 mga idol is itong crucial moments ng turnover nila is sa huling 6 na minuto mga idol ng 4th quarter. Nagkaroon ng Ginebra ng 6 na turnovers. Ang mga pagkakamaling ito mga idol is nagbigay daan sa Token Text na mabawi ang kalamangan at kontrolin ang laro sa mga huling bahagi. And then dito mga idol sa number 6. So dito idol sa fatigue and limited offense in overtime. Bagamat mga idol na itong si Justin Brownlee pagdating sa 4th quarter naitabla niya pa. Kaya na-push ang game sa overtime. Okay? Sa pamamagitan ng isang 3-point niya sa huling 21 seconds, 'di ba? Doon sa 4th quarter. So mga idol dito, parang nakita natin na naubos na ang energy ng Ginebra sa overtime dahil ang Token Text lang mga idol is nakapagtala ng 6-0 run sa simula ng extra period na nagbigay sa kanila ng kalamangan na hindi naabutan ng Ginebra. Okay? So dito mga idol, the combination of these factors mga idol along with the previously mentioned critical turnovers, fatigue in overtime, and TNT's strong defense against Ginebra's key players ultimate led to Barangay Ginebra's defeat in Game 7. So yun yung isa so sa 6 na mga sinabi ko, ayun talaga yung nakita natin na
mga naging rason kung bakit natalo ang Ginebra, especially sa local players and turnovers. Kayo ba mga idol? Sa tingin nyo, ano pa ba yung mga pwede nyong idagdag? Please comment down below. And again, this is JM from JM Hoopcast channel. Salute and God bless mga idol. JM Hoopcast, ready ka na ba? Basketball analysis, walang kalabuan. Bawat laro, bawat galaw, tinitingnan ang tama. Pagdating sa basketball, JM ang may alam na. Tip off na game on, sino ang magpapakita? Dribble, crossover, pasok sa paint, mas mabilis pa sa hangin. Pick and roll, defense nakafocus. Pero JM Hoopcast, tinitingnan na ng bawat process. JM Hoopcast, game insight sa lahat ng plays. Bawat galaw, bawat strategy, kitang-kita sa mga ways. Fast break, transition offense, triple threat. Bawat detail, ibibigay walang labis, walang kulang, perfect. Offense versus defense, sino ang may edge? Half court set, sino ang mag-lead? Basta JM Hoopcast, di pwedeng magsinungaling. Bawat move, tinitingnan, bawat pass, tinitigbang. Huling segundo, sino ang aakyat? Step back jumper, buzzer beater, pasok laro na ang lamang. Bawat turnover, rebound, assist. Ang analysis ng JM Hoopcast, as precise as it gets. Huling segundo, sino ang aakyat? Step back jumper, buzzer beater, pasok laro na ang lamang. Bawat turnover, rebound, assist. Ang analysis ng JM Hoopcast, as precise as it gets. Alam ka kasulad sa insight, basketball knowledge na kumpleto, perfect na sight. Kung nais mong malaman kung anong nangyari